So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, gulantang ngayon at aning na aning itong mga Duterte Bobo supporter. Kasi po, sa Davao City mismo sa Davao City, nakadeploy po yung sangkatutak ng mga pulis na naka-full battle gear. Ngayon po, ang usap-usapan po ngayon, no, na itong si Duterte po ay huhulihin na po dahil nga raw po meron daw pong arrest warrant galing po sa ICC. So ayan po pag-usapan ngayon natin. So ito para makuha natin yung point, no. So ito po yung statement po ni Secretary J. Ruiz. So basahin ko lang, no. So sabi dito, News 5, okay? The government is prepared for any eventually. Bahagi ng pahayag na inilabas ni Presidential Communications Office, PCO Secretary J. Ruiz, kasunod ng umano'y arrest warrant, di ba, na in-issue ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Duterte. So, sabi niya dito, no, ito yung sabi ni J. Ruiz, and I quote, PCO, we've heard that an arrest warrant has been issued by the International Criminal Court against former President Rodrigo Duterte for crimes against humanity. The government is prepared for any eventuality. Okay. So ngayon mga kababayan, sabi nga po ng palasyo ngayon, na kung sakaling dumating na nga daw po yung arrest warrant ni Digong, nakaready daw po sila kung ano man dapat gawin. So ngayon, ang gusto ko pong itanong po sa inyo, kayo ba, naniniwala ba kayo na yung mga pulis na nakadeploy, na naka-full battle gear po dyan sa Davao, ito ba ay paghahanda para hulihin si Digong? Well, tandaan natin mga kababayan na ngayong linggo po, araw po ng Davao. So may mga event din po dyan sa Davao City, may mga pa-concert, may peryahan, di ba? At maraming mga palabas. Pero ang sabi nga po ng mga taga Davao, ito daw po napaka-unusual na magkaroon nga daw po ng ganyang kadaming pulis na naka-full battle gear na. So ibig sabihin nun, di ba? Posibleng iba po yung pinaghahandaan dyan po sa Davao, bukod po dyan sa araw ng Davao. So ngayon mga kababayan, meron pong video dito. Ito panoorin nyo to Ito po yung video na nakadeploy po yung mga pulis sa airport. Okay. So ito ito ba yun? Ito. Panoorin nyo to. Sa Davao Airport po ito Kung makita natin dito mga kababayan, yan, naka-full battle gear po sila. Di ba? So, check ko nga kung makikita ako. So, yan So, yun pala mga kababayan, So, base po sa mga nabasa ko po sa mga posts, ito nga pong mga na-deploy na mga police po dyan po sa Davao City na naka-full battle gear, kung saan nga po medyo kinakabahan itong mga DDS, marunong po mag-Bisaya at marunong din po mag-Ilocano. So, ano ko lang baka siguro hindi police Davao itong mga dumating. Hindi tayo sure doon. So ngayon mga kababayan, ang point natin dito, di ba? Kaya po nangyayari po ito ngayon sa Davao City kasi nga po lumalakas po yung rumors or ugong-ugong na ang ICC nga po ay may arrest warrant na po. Okay? At yan po ay na-acknowledge din mismo ni Digong sa Hong Kong. Ito, panoorin nyo to Merong video dito si Digong sa Hong Kong. Ito, panoorin nyo to. Ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Di ba, kita nyo, di ba? Mga sinto-sinto po talaga itong mga DDS sa itong mga babayan. Sabi ko sa inyo ito yung example po ng isang malaking katangahan po ng mga taga Hong Kong. Ang tagal-tagal nyo ng OFW dyan sa Hong Kong. Hanggang ngayon, mga boplax pa rin po kayo. Ito yung mga bagay na sinasabi ko na kapag sinabing jurisdiction, court of law, di ba, pag sinabing pag sinabing judiciary, o di ba, rule of court, hindi po nila naiintindihan yan.
'Di ba? Kaya ang ginagawa ni Duterte nagmumura at yun lang po kasi ang kayang intindihin ng mga buwakan ng inang mga DDS po na taga Hong Kong. Bilib na bilib po kay Duterte. Ang tanong ba, napauwi ba kayo nito? Nung si Duterte ba naging presidente, kayo ba napauwi ba kayo ni Digong sa Pilipinas para dito na lang sa Pilipinas mag-settle? Di ba hindi? Kung OFW kayo nung panahon ni Digong, hanggang ngayon OFW pa rin po kayo. So ano bago sa buhay ninyo? May nagbago ba sa buhay ninyo? Uto-uto lang kayo. Ayun lang yun. I-continue nga natin. Sige. Tama, di ba? Nagmura lang. Tuwan-tuwa na yung mga bobong taga Hong Kong, di ba? Ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan. No nga, konting katahimikan. Ilan yung pinapatay mo? 30,000. O, tahimik nga yun. Patahimik mo mga buhay nila. So, hindi, kasi ang point ko nga dito, no, kung effective ang tukhang ni Duterte, bakit niya binago? Bakit niya pinatigil? Kailan ba nangyari po yung tukhang ni Duterte? 2016 hanggang 2017. Nung nawala po si Bato de la Rosa, nag-iba na po yung yung dynamics ng tukhang. So, kung effective yan, mga kababayan, dapat walang palitan. Okay lang yung ni-revise eh. Yun nga lang ito kasi pinalitan eh. Bobo talaga itong mga to, no? At mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng alam nyo kasi yung mali kasi dito sa tukhang, malabang alam nyo na yan. Yung mga pinapatay lang po kasi ni Duterte, mga mahihirap. Pero yung mismong mga drug lord, mga babayan, pinatakas niya lang. So, ay doon po talaga nabutasan si Digong. At besides, hindi naman po lahat po kasi na pinagano ni Digong nung panahon ng tukhang, connected po sa droga. Yung iba lang po dyan, isa lang, casualty lang po. By the way, continue natin, sige. Di ba? Babaw eh, no? Babaw talaga ng mga to. O ganito na lang. Ito ganito na lang. O sabi ko, assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak? Ulul! Ina mo ka, gago ka. Tuwan-tuwa pa rin yung mga tao dito sa ganyang klase yung mga statement ni Digong. So ngayon mga kababayan, no, ito alam nyo ba kung bakit po na-anal yung kaso ni Duterte? Di ba yung unang asawa niya, yung si Elizabeth Zimmerman? Oh. So, nag-file po ng annulment itong si Elizabeth Zimmerman at ang pinakarason nga po kung bakit nga po naghiwalay or na-anal yung kaso yung kasal ng dalawang ito, ni Digong tsaka ni Elizabeth, ang reklamo po ni Elizabeth Zimmerman, si Duterte daw po, merong mental health issues. Meron daw po siyang, narcissistic personality disorder. Pag gusto niya, pagpapatay siya, at nakakatakot daw po si Duterte pag nagagalit. Ngayon, kung tatanungin niyo sa akin, kung ginawa ba ni Duterte yung tukhang at nagpatigok ng tao na 30,000, para ba yun sa sarili niya? Para ba yun sa bayan? Para ba yun sa pamilya niya? Hindi. Para po yun sa kanyang mental health issues. Kasi nga po, narcissistic nga po siya. Wala siya pakialam sa piling sa mga tao. Diba gano'n lang yun eh? Kasi, Diyos ko naman, kayo mga bobong mga didas mga babayan, dapat po kasi, inaalam nyo po kasi, kung gaano kalala ang isang tao merong mental health issues. May mga bagay po talaga yan na ginagawa nila na hindi nyo po naintindihan. Pero lang po, kung kayo po ay isang psychologist, or na-briefing kayo. Tandaan nyo hanapin ko kung makikita ko. So ito mga kababayan, no? So ito, nahalukat itong video na to from ABS-CBN News noong 2016. So ito, pakinggan nyo to ito yung sinasabi ko nga na merong mental health issues si Digong. Bata
Batay sa psychological assessment kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte noong taong 2000 na naging basihan ng annulment ng pagsasama nila ng kanyang unang asawang si Elizabeth Zimmerman, hindi siya kadalasan nagsisisi sa kanyang mga nagkagawa. Ayon pa sa psychological assessment, mayroong narcissistic personality disorder o masyadong nakatuon si Duterte sa kanyang sarili. At dahil umano dito ay nasasaktan at nababaliwala niya ang damdamin ng ibang tao, maging ang kanilang karapatan. O, di ba? So, baka makaparekisi tayo, no? So, at least you get the point. O, di ba? May ebidensya tayo na base po sa records, si Digong nga po ay may sakit nga po na mental health issues na narcissistic personality disorder. So, kayo mga babong mga DDS, no? Kunwari lang to na obvious naman na sinungaling tong tao na to. Obvious naman po na binubola lang po kayo naman napapabola naman. Tandaan nyo may mental health issues po ito, matandang ito. Tagal-tagal nyo na sa Hong Kong, tanga pa rin kayo. Okay, continue natin, sige. Ating bayan. Kaya ako man Tanga-tanga ako. Tanga-tanga ako. ang higiin ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, in the meantime, mag-contribute kayo, bas kayo $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Ang ina talaga, pwede ba yun? Yung mamamatay tao ka, tatabi ka kay Rizal. Si Rizal may hawak na libro Akin. Wala. Utu-utu talaga kayo. Ayun lang ang point natin dito. Utu-utu talaga kayo. Tingnan nyo, napaka-illogical talaga, no? Basta pag Duterte supporter ng mga kababayan, illogical po talaga. No? So ngayon, base nga po dito, no? Continue natin. So, ngayon po, no? So, basahin po natin yung report from XFM Davao. O, sabi dito, no? O, just in, PNP pala ito, no? PNP with battle gear sa Davao International Airport. Maobserbahan karon mamaya, no? Maobserbahan karon ang presensya sa kapulisan nga adunay dalang battle gear sa sulod ng Davao International Airport pasado alas 7 ng gabi, March 9, so kahapon. Hinuon pabiling hapsay ang operasyon ng sa airport, taliwala niini sumala mismo sa Kaap Davao. Kung mabisita so yan, whatsoever, di ko masyado maintindihan yung sinasabi kasi nga po Bisaya, pero ang pagkakaalam ko nga po, ang mga pulis nga po dyan po sa Davao ngayon, naka full battle gear at nakabantay po sa airport. At ang malupit dito mga kababayan, hindi po yan mga taga Davao kasi po yung iba po dyan nagsasalita nga po ng Ilocano. So sa hindi lang po nakakaalam, no, play na lang po ulit natin. Ito po yung video kumakalat ngayon na nasa Davao po, nasa Davao Airport po ang mga pulis. So ito, tingnan nyo to. So yan. Wait, dito natin. Yan o, di ba naka full battle gear sila, no? Ayan, no? Naka full battle gear. Yan. So ngayon mga kababayan, bukod nga po dyan, isang katutak din po yung checkpoint dyan po sa Davao City. Okay? So ngayon mga ka-streetwise to, so kayo po dyan sa team replay, no? Ano masabi nyo nga po dito sa development po na to? Kayo ba naniniwala ba kayo na kaya ang daming pulis po dyan ngayon sa Davao City? Kasi nga po, bumagsak na po talaga ang arrest warrant ni Digong at hulihin na po siya. Or baka parte lang ito ng ng araw ng Davao. Pero yun nga lang kasi mga kababayan, may mga nagrereklamo kasi na napaka-unusual po kasi ng dami po ng PNP po na nakadeploy sa Davao City. So yan, at least you get the point.
No? So yun, nasa comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay. Siyempre, palike po, subscribe. At kung hindi naman kalubisan, share na rin po ng video po na to. So sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.